Okay, so let's do your reading. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, May 14, 2026. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Okay, so let's go tayo my dear, silipin natin ang iyong May 14, 2026. Anong energy? Anong eksena? Anong mga kaganapan? Okay, my dear, let me see air sign. Okay? Gawa tayo ng space. Give me 3 cards. Air sign. Oh, what you made me do. The 5 of Pentacles. Oh, the Magician. Oh, the 5 of Pentacles. Ay, dalawa. Okay. Yan ang mahirap sa mga cards eh. The 4 of Wands. Very nice. Very nice naman pala. Okay, so let me see. Oracle card. Buti na lang, may 4 of Wands at saka Magician. Okay, let me see. Oracle card. Dagdagan natin ng oracle card for you. Once again, reading mo ito para sa May 14, 2026. Okay? Let me see, my dear. Oh. You see? Okay. Hindi ko alam. Ay, mag-focus ka. Ay, mag-focus. Ayon. Ayan. Ay, mag-focus. Okay. Wait a minute. And I am back. Okay. So, ano ba ang nakita ko? Wala. Joke lang. Okay. Umpisa natin sa tarot. Okay. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ang ganda nung tarot. I love the tarot card. Okay. Mag-umpisa tayo sa 5 of Pentacles. Yes. Problema sa usapin ng pinansyal. Kulang, kakapusan, kahirapan, di ba? Pero may 4 of Wands, may bawi. 4 of Wands is energy of something stable, something nice, okay? So, kung titingnan mo, my dear, yung kanyang flow, from sad to something nice, tapos may Magician, okay? So, ang energy ng ating tarot is more on parang nararamdaman mo this time na there is something off sa life mo. And, nandoon yung alab. Yung passion to change it. Ito yung typical na sinasabi mo na, hindi ko deserve yung ganitong klase ng buhay. And it can run actually sa energy ng money and sa loob ng relationship. Okay? Pwede. Okay? Pwede. Both side. Kung may problema ka ngayon sa usapin ng financial, nare-realize mo na, kaya kong ayusin to eh.
I can do something about this, okay? Kaya kong gawan ng paraan to. Kung sa relationship, para na doon ka sa moment na I can do something better or I deserve something better. If you are in a relationship, I can do something para maging maganda itong relationship na to. I can add something. Meron ako may kukontribute para maging okay itong relationship na to. If you are actually single, or if you are not happy with your relationship, eto yung time, my dear, na nararamdaman mo na, teka, I deserve someone better. I deserve somewhere out there, merong naghihintay sa akin. Somewhere out there, meron tao na deserve ko. Okay. So, let's go na tayo sa Oracle card. We have here the Hangover. Habang tinititigan ko to kanina, naalala ko yung typical na pag lasing ka, yung parang pagkagaling mo sa inuman, pagkagising mo sa hangover nga, di ba? Pag mayroon kang hangover, ito yung typical na parang naiisip mo na, ay, hindi na ako iinom. Hindi ko na gagawin to. So, this is the time, my dear, na nare-realize mo na meron kang mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo or tinotolerate mo sa buhay mo and nararamdaman mo ngayon yung effect. Nararamdaman mo ngayon yung effect? Yung epekto, my dear, ng mga bagay na ginagawa mo. Hindi mangyayari yung isang bagay kung hindi mo tinotolerate. Hindi ka magkakaroon ng problema sa usapin ng pinansyal kung hindi mo tinotolerate yung isang bagay. Nasa masaya at okay ka na relationship or nasa magandang situation ka kung hindi mo ibig sabihin, ikaw yung dumampot ng baso, ikaw yung uminom, ikaw yung nagpakalasing, and now na nagising ka kinabukasan, you cannot complain na masakit ang ulo mo kasi free will mo yung ginawa mo. Ngayon mo nare-realize once again, May 14, 2026. Ikaw yung dumampot ng baso. Ikaw yung pumunta doon sa situation na yon. Eh ngayon mo nare-realize na, bakit ako uminom? Bakit ako nagpakalasing? Bakit ko ginawa? Nandun ka na sa process na yon. And, balik tayo sa tarot. Naiisip mo na, kaya kong baguhin to. Kaya kong ayusin to. Diba? Ang ganda niya. Medyo may konting suntok, pero at the same time, may konting, alam mo yon. Next card natin is the Deep Fake. This is connected sa energy ng illusion. Totoo yan. Pag tayo ay nabubuhay sa illusion, we are stuck. Repeated cycle. Paulit-ulit. Naniniwala tayo sa isang bagay na posibleng wala naman supporting evidence or posibleng hindi naman talaga natin kayang gawin because you are in a deep fake state. Naniniwala ka na magkakapera ka maski hindi ka magtrabaho? Aha. I like it. Diba? So, this is you realizing na may kaya kang gawin sa sitwasyon mo. This is you realizing na probably naniniwala ka sa mga bagay na hindi naman pala totoo. Na hindi naman pala nag-i-exist. Or pwede naman din, my dear, na okay mangyayari ito pag binigyan ko ng katuparan. Diba? Pwede naman ayoko naman kasi maging one-sided na yung mga pinaniniwalaan mo, hindi yan mangyayari, hindi yan totoo. Sometimes kasi, it requires action also. Hindi pwede na nandito lang lahat sa utak, pinaprocess natin, pina-finalize natin sa utak natin yung mga bagay-bagay, pero hindi natin binibigyan ng action. Remember, action speak louder than words. So, kailangan kilos-kilos din pag may time. Okay? Ayaw mo yung nangyayari sa buhay mo ngayon, then do something about it. We have here, I feel empty and hollow inside. I can open up right now. I understand. Naiintindihan kita. Nandun ka sa moment na nararamdaman mo yung hangover ng mga bagay na ginawa mo. No, the hangover. Siguro for a certain years, ganito ka. For a certain period of time, ganito ka. And hindi kita mabiblame if hindi mo mabuksan yung bunganga mo ngayon and maamin mo sa buong mundo yung isang bagay na tinolerate mo.
nasa deep fake state ka. So, hindi din kita masisisi, my dear, kung hindi mo rin maamin sa buong mundo na naniwala ka sa isang bagay na posibleng hindi naman mag-i-exist kung hindi mo ginawan ng action. Hindi kita masisi. So, ngayong May 14, 2026, my dear, you feel empty. You feel hollow. Bakit? Yung mga spaces sa katawan mo, yung mga spaces sa'yo is iba yung nakalagay. Iba yung naka-insert. And ngayon mo na-realize na, teka, bakit ko pinapasok tong ganito? Bakit ko pinapasok yung deep fake na energy? Bakit ko pinapasok yung hangover na energy? Why did I hope nagigets mo yung ibig ko sabihin. This is the time I do na nare-realize mo kung ano yung mga bagay na ini-entertain mo sa buhay mo and kung ano yung nagiging cause and effect niya sa buhay mo. Okay? So, hindi imposible, my dear, na maramdaman mo na you feel empty and hollow sa araw na ito, but it's okay because you're removing things in your life. Nagtatanggal ka. Kung hindi ka magtatanggal, hindi makakapasok yung mga bago. 'Di ba? Parang yung puso mo yan eh. Kung yung puso mo punong-puno ng galit, paano papasok ang love? Occupy siya ng galit. 'Di ba? I'm just giving some example. Hindi ko sinasabing galit ka all the time, 'di ba? So, ang ganda niya, air sign. I love your energy. I love yung impact ng reading natin today because it is you realizing na meron kang mga bagay na ginagawa sa buhay mo na posible namang hindi naman talaga nagla-line up sa life purpose mo. Okay? So, my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, ito ang nasagap natin na energy para sa yung May 14, 2026. Maraming salamat po. Okay? Bye-bye!